Si Ayuri ay isang normal na estudyante sa high school na naninirahan sa modernong Japan, kung saan ginugol niya ang kanyang buhay ng mapayapa kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit nagbago ang lahat nang ang kanyang kapatid na babae ay magkaroon ng isang malalang nakakasawi na sakit na walang lunas na alam ng tao. Napakataas ng gastos sa paggamot kaya't hindi man lang maisip ni Ayuri na mabayaran ang bayad gamit ang isang normal na part-time na trabaho. Kaya sa halip, bumaling siya sa mundo ng social media sa pag-asang makakuha ng mabilis na pera. Sa kasamaang palad, hindi siya isang babaeng pwedeng maglabas ng asset na may problema sa ugali na kayang mag-post ng mga plot armor at magsimulang kumita ng milyon-milyon. Kaya napilitan siyang maghanap ng bagong lugar para sa kanyang sarili. Nagpasya siyang maging isang kinasusuklaman na social media influencer na pinapanood ng lahat dahil labis silang napupuot sa kanya, at gusto nilang pagbayaran niya ang lahat ng kanyang nagawa hanggang ngayon. Nagsimulang lumaki ang kanyang presensya sa social media dahil tinatawag niya ang mga profesional na respetadong mandirigma at pagkatapos ay inaatake sila sa camera, pinapahirapan sila ng walang anumang respeto, at nangungutya siya sa kanila bago tumakbo palayo na parang duwag. Talagang kinaiinisan ito ng mga manunood, na dating tinatawag siyang duwag na walang silbing tao na hindi maaaring manalo sa isang patas na laban. Pero hindi talaga ito pinansin ni Ayuri, dahil nakakadagdag lang ito sa kanyang retention viewer at iba pang analytics. Kamakailan lang, nakipag-away siya sa isang minamahal na MMA content creator at pinahirapan siya bago tumakas sa pulis. Ito ang naging usap-usapan sa bayan habang naririnig niya ang lahat na nag-uusap tungkol sa kung paano kailangang matapos na ang kahibanggan ng lalaking ito. Pero wala itong pakialam kay Ayuri, at binabasa lang niya ang kanyang mga komento at nakahanap ng nag-aalab na galit para sa kanyang sarili sa sarili niyang comment section. Pero hindi mahalaga iyon habang tumatawa siya at sinusuri ang kanyang kita, na sa puntong ito ay ubod ng yaman. Di nagtagal, bumaba siya sa susunod na istasyon at pumasok sa ospital kung saan matagal nang naka-admit ang kanyang kapatid. Nadatnan niya itong nakatitig sa kanyang telepono, kaya sinabihan niya itong humiga at magpahinga muna. Sumagot si Akari na nagpapahinga ito buong araw, at ngayon ay gusto na niya itong makausap at tinanong kung nasaan ito nagpunta. Hindi niya talaga masabi rito ang tungkol sa pakanan nitong kumita ng pera, kaya nagsinungaling siya na may mga bagay siyang kailangan asikasuhin at medyo abala siya roon. Inabutan niya ito ng isang supot ng matatamis, ngunit alam ni Akari na mahina ito pagdating sa matatamis at tinanong kung ilan na ang natikman niya ngayon. Noong una, nagsinungaling si Ayuri at sumagot na 3 ang kinain niya. Ngunit hindi ganoon kadaling lokohin si Akari at sinabihan siyang ibunyag ang katotohanan. At sumagot si Ayuri na naka-6 na cake na siya bago pumunta rito. Pinagalitan siya ni Akari, na sinasabing kailangan niyang maging mas maingat sa kanyang kalusugan at dapat limitahan ang kanyang sarili sa isang matamis sa isang araw, at nagsimulang magtanong kung inaalagaan ba niya ang kanyang sarili or nagpapalipas na naman siya ng gabi at hindi naglalaba. Di nagtagal, sinimulan niyang kainin ang kanyang piraso ng cake, ngunit kahit na iyon ay sobra na para sa kanya at nagsimula siyang umubo, na ikinatakot ni Ayuri at tumakbo siya para tawagan ang nurse, ngunit pinigilan siya ni Akari, na sinasabing magiging maayos din siya. Hindi alam ni Akari kung bakit ayaw siyang pakisamahan ng kanyang katawan, ngunit sinabihan siya ni Ayuri na huwag mawalan ng pag-asa dahil 1 buwan na lang ang biyahe nila papunta sa US. At doon ay titingnan siya ng isang super doctor at aasikasuhin ang anumang problema niya. Hindi sigurado si Akari, dahil narinig niya ang tungkol sa mga bayarin sa medikal sa US para sa Band-Aid. Ngunit sinabihan siya ng kanyang kapatid na huwag mag-alala dahil kontrolado niya ang lahat at hindi magiging problema ang pera dahil sa kanyang magandang trabaho. Nang araw na iyon, naalala niya ang mga araw sa ampunan kung kailan tinuturuan ng matandang warden ang lahat ng mga ulila doon na laging gawin ang tama, gaano man ito kahirap ngunit tutol si Ayuri. Kung may paraan lamang para kumita ng malaki sa pamamagitan ng pagsusumikap, gagawin niya iyon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mag-aral sa isang magandang paaralan at ang tanging mayroon siya ay isang matipunong katawan, na magaling sa pakikipaglaban. Naisip niya kung paano niya tinutulan ang lahat ng itinuro sa kanya sa ampunan, ngunit wala siyang pakialam dahil handa siyang sunugin ang buong mundo kung nangangahulugan ito na mailigtas niya si Akari.
Isang buwan ang lumipas mula noong araw na iyon at si Ayuri ay ganap na hindi aktibo sa kanyang social media account, at ang balita sa kalye ay alinman sa napaslang siya ng isang galit na mobster or tuluyan na siyang nagretiro. Gayunpaman, hindi pa sawi si Ayuri at maayos ang kalagayan niya sa kanyang apartment na may isang kwarto, kumakain ng mga tasa ng puding mula sa isang tindahan at nakikipag-usap kay Akari sa telepono nito, tinatanong kung gusto niya ng ilan. Sumagot si Akari na gusto niyang kumain ng chocolate pudding, kaya nangako si Ayuri na magdadala ng ilan kapag binisita niya itong muli. Mukhang kontento na siya sa kanyang buhay at hindi nagtagal ay natulog na dala ang telepono, na nakaka-relate ako. Kalaunan ng gabi, habang siya ay nagkakaroon ng magagandang panaginip, bigla siyang nagising dahil sa isang biglaang ingay at natakot nang makita ang isang figure na nakaharap sa kanya na may dalang martilyo. Sinubukan ng nanghihimasok na hampasin ang martilyo sa ibabaw niya, ngunit salamat sa kanyang mabilis na reflexes, nagawa niyang umiwas. Tinawag siya ng nanghihimasok na isang talunan dahil sa pag-iwas sa labas ng saklaw at sinundan ng 3 pang pag-atake, na tinutukan ang telepono na nasa kamay ni Ayuri. Muli, nagawa ni Ayuri na umiwas, na nailigtas ang kanyang buhay sa isang hibla ng buhok, ngunit naiwan ang kanyang telepono sa huling sandali. Ito ang sandaling napagtanto niya na hindi siya ang hinahabol ng kakaibang magnanakaw na ito, kundi ang telepono niya talaga. Mabuti na lang at nagawa niyang makuha ang kanyang telepono bago pa ito masira ng lalaki at nagsimulang tumakbo palabas ng bahay. Nagpa siya si Ayuri na tumakbo sa isang maliwanag na parke, umaasang maliligaw ang umaatake, at tinext si Akari tungkol sa nanghihimasok na pumasok sa kanyang bahay. Patuloy siyang tinext ni Akari, sinasabihan siyang tumakbo palayo at pumunta sa mga pulis. Ngunit sa halip na tumakbo or tumawag sa mga pulis, ang talunan na ito ay nakikipag-usap sa kanyang kapatid sa kanyang telepono. Bago pa siya makagawa ng anumang bagay, naabutan siyang muli ng nanghihimasok at sinubukan siyang atakihin. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpa siya si Ayuri na menindagan at lumaban. Hinaranggan niya ang martilyo gamit ang isang sipa, na talagang ikinagulat ng umaatake, at pagkatapos ay nagsagawa si Ayuri ng kontra-atake, na madaling naharangan ng nanghihimasok. Ipinagpatuloy ni Ayuri ang kanyang mga suntok at sipa bilang isang mahusay na hakbang, ngunit ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay naiwasan or madaling napigilan ng martilyong may hawak na psychopath. Muling sinubukan ng nanghihimasok na agawin ang telepono mula sa mga kamay ni Ayuri at halos hindi pamaalya. Walang ideya si Ayuri kung ano ang kanyang hinahanap. Nang tawagin ng nanghihimasok ang kanyang buong pangalan, na sinasabing isa siyang influencer na ang trabaho ay mag-post ng mga nakakainis na nilalaman at mag-udyok sa maliliit na babae at mga liberal na kaliwa araw-araw ng walang dahilan, sinabi niyang pinanood niya ang kanyang mga video ngunit hindi kusang loob at hayagang idineklara na ang kanyang mga video ay kasuklam-suklam at nagpapasuka sa kanya. Narinig ito, naisip ni Ayuri na ang lalaking ito ay isa sa mga naiinis na manunood na nagpas siyang harapin siya. Kaya lumuhad si Ayuri at humingi ng tawad mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na sinasabing ang lahat ng ginawa niya ay para sa pera at walang personal na layunin dahil malubhang may sakit ang kanyang kapatid. Sinabi niya na tumigil na siya sa paggawa ng lahat ng iyon simula nang gumaling ang kanyang kapatid at sinabing maaari niya itong pahirapan kahit kailan niya gusto, ngunit nagmakaawa sa kanya na huwag siyang tapusin dahil gusto niyang mas tulungan ang kanyang kapatid. Sinabihan niya itong huwag galawin ang telepono dahil ka-text niya ngayon ang kanyang kapatid na babae, na medyo malayo, at ayaw niyang mawalan ng komunikasyon dito. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, muling inatake ng lalaki ang kanyang telepono gamit ang martilyo. Sinabihan siya ni Ayuri na umatras dahil kaya niya itong pahirapan hanggat gusto niya, ngunit sumagot ang lalaki na wala siyang pakialam sa kanya at gusto lang niyang sirain ang telepono sa lalong madaling panahon. Medyo kumalma ang nanghihimasok, sinasabing parang baliw si Ayuri ngayon dahil mahigit 1 buwan nang sawi ang kanyang kapatid. Hindi matanggap ni Ayuri ang katotohanang iyon at tinanong kung sawi na ba ito, kung gayon sino ang katext niya sa kanyang telepono. Lumalabas na dahil nagpa siya ang Amerika na salakayin ang Venezuela ng walang dahilan, nakansela ang kanyang flight patungong Amerika, at lumala ang kanyang kalusugan sa mga sumunod na araw, na humantong sa kanyang pagkasawi. Hindi matanggap ni Ayuri ang katotohanang ito at hindi pa niya nasaksihan ang libing ng kanyang sariling kapatid bago siya nagkulong sa sarili niyang bahay. Patuloy niyang tinitext si Akari sa kanyang telepono, nagmamakaawa na mag-reply ito.
Isang araw, matapos niyang busogin ang sarili sa junk food, nakita niya ang read sign na lumabas sa ibabaw ng kanyang mensahe at nakatanggap siya ng reply mula kay Akari. Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang mga mata, ngunit tila si Akari talaga ito dahil alam nito ang lahat ng bagay na tanging siya lamang ang makakaalam. Ito ang nagpapaniwala sa kanya na ang taong kausap niya ay ang tunay na Akari, at tumanggi siyang maniwala or makinig sa sinuman na nagsasabi ng iba. Bigla, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono at lumabas ang video feed ni Akari sa kanyang feed habang nagsisimula itong makipag-usap sa kanya habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, tinatanong kung ayos lang siya. Bago pa man siya makasagot, nagawa ng nanghihimasok na ilipat ang telepono mula sa kanya at hinampas ito gamit ang kanyang martilyo, habang si Ayuri ay huli na para makuha ito ng ligtas. Ngunit laking gulat niya, hindi nasira ang telepono at biglang may kakaibang nakakatakot na enerhiyang lumabas mula sa device nang magpakita si Akari sa harap niya sa pamamagitan ng telepono. Hindi makapaniwala si Ayuri sa kanyang nakita at napaluhod habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit di nagtagal, ang mukha ni Akari ay napalitan ng kulay at naging isang malademonyo na anyo na may dugong umaagos sa kanyang mga mata habang siya ay nagiging isang malademonyo. Agad na sinabihan ng nanghihimasok si Ayuri na umatras, na sinasabing hindi na niya ito kapatid at inaangkin niya na ang taong kausap niya ay isang multo. Dati, ang mga multo ay nakukulong kung saan ang mga tao ay gumugugol ng maraming oras or may malalim na emosyonal na koneksyon tulad ng mga dalampasigan, ospital, palikuran, silid musika. Ngunit ngayon, karamihan sa mga tao ay gumugugol ng karamihan ng kanilang oras sa kanilang mga telepono. At kapag sila ay nasawi, ang isang madilim na bahagi ng kanilang espiritu ay natigil sa kanilang mga device magpakailanman. Kapag ang social media account ng isang sawi na tao, nakilala rin bilang isang dead account, ay nagiging may malay, ito ay nagsisimulang makilala bilang isang ghost account at iyon ang kanilang hinaharap ngayon. Inaangkin niya na ngayong ipinatawag na ang multo ng babae, hindi na niya talaga maaaring sirain ang telepono at tapusin na ito, na nangangahulugang kailangan niyang sirain ang multo ng babae. Pero dahil isa itong digitalized na multo, hindi talaga gagana ang mga normal na armas dito. Kaya, kailangan nilang umasa sa espesyal na espiritual na armas. Nang sandaling iyon, kinuha niya ang kanyang telepono at nagpatawag ng itim na martilyo mula rito at sinimulang pahirapan ang multo ni Akari. Hirap na hirap si Ayuri sa panonood ng lahat ng ito, ngunit di nagtagal ay nagawa ng martilyo na talunin ang multo at naghanda na tapusin ito. Inihagis niya ang kanyang martilyo sa kalangitan at nagpaulan ng sunod-sunod na martilyo sa multo, na tuluyang sumire sa multo. Dahil dito, sa wakas ay naghanda na siyang gamitin ang multo at kumuha ng bagong martilyo para wakasan ang lahat. Ngunit hindi ito gustong makita ni Ayuri at hinawakan ang lalaki mula sa likuran, nagmamakaawa na hayaan itong mabuhay dahil wala siyang pakialam kahit na multo pa ito. Sinabihan siya ng lalaki na iwanan siya at sinigawan siya na lahat ng tao sa mundong ito ay may mga taong nasasawi, ngunit trabaho niya ang magpatuloy at ipagpatuloy ang kanilang legacy. Nagbibigay ito sa multo ng sapat na oras upang mabawi ang kanyang kahinahunan at inihampas nito ang lalaki sa pader, na nag-iwan sa kanya na walang magawa at hindi makagalaw. Sinabihan ng lalaki si Ayuri na tumakas, ngunit sa halip ay naglakad si Ayuri patungo sa kanyang kapatid at sinubukang makipag-usap sa kanya. Laking gulat niya nang ang multo ay kapatid niya lamang sa pinakabaluktot na kahulugan ng hawakan nito si Ayuri at ngunguyain siya na parang isang pakete ng chewing gum. Naisip ni Ayuri ang buhay na kanyang pinagdaanan hanggang ngayon at napagtanto na siya ang nagpanatili sa espiritu ni Akari na nakatali sa mundong ito, at kung siya ay masawi, ang espiritu nito ay otomatikong mapapalaya. Ngunit nang sandaling iyon, naalala niya ang mga salita ng lalaking may martilyo tungkol sa pagpapatuloy ng legacy, at tumalon siya mula sa pagkakahawak ng multo at nagawang maglabas ng isang sandata mula sa kanyang telepono, na ikinagulat ng lalaking may martilyo. Naghanda si Ayuri para sa huling labanan at inatake ang kanyang sariling kapatid gamit ang asul na espadang apoy na mayroon siya, na siyang nagpapatapos sa multo, na nag-iwan kay Ayuri na walang malay sa lupa. Maya-maya, may ilang tao mula sa akademya, kung saan nagmula ang lalaking may martilyo, ang dumating upang siyasatin ang lahat at nagtanong, paano natalo ni Ayuri ang multo ng kanyang sariling kapatid. Iniulat ng lalaking may martilyo na si Ayuri ay may espadang apoy.
Sinabi ng kanilang pinuno na hindi naman daw malaking bagay ang pagkakaroon niyan, pero isiniwalat ng lalaking may martilyo na ang kanyang espada ay kulay asul pala. Nagulat silang lahat dito, at agad na sinabi ng pinuno na isasama nila si Ayuri pabalik sa Meden Academy, at kung makakaligtas ba siya roon at matututo or masasawi ay nakasalalay sa kanya. Nang magising si Ayuri kinabukasan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang silid, na ipinapalagay niyang isang hotel. Wala siyang malinaw na natatandaan na nangyari kagabi at inakala niyang nanaginip siya ng masama kung saan nasawi ang kanyang kapatid at naging multo, at pagkatapos ay biglang sumulpat ang isang lalaking may martilyo mula sa kung saan, at sa huli ay kinailangan niyang tapusin ang multo ng kanyang kapatid gamit ang kanyang mga espesyal na kapangyarihan. Huminga siya ng malalim dahil tapos na ang bangungot. Pero nang lumingon siya, nakita niya ang lalaking may martilyo na mahinahong umiinom ng tsaa sa likuran niya. Agad na tinanong ni Ayuri kung nasaan siya at kung natulog ba sila sa iisang kama. Sumagot ang lalaki na hindi siya ganoon kalala. Kaya, tinanong siya ni Ayuri tungkol kay Akari at kung lahat ng naaalala niya ay ang katotohanang nangyari kahapon at sa nangyari sa kanyang mahal na kapatid. Hindi sumagot ang lalaki, na siyang nagpakalakas ng boses, at iniabot na lang ang telepono ni Ayuri sa kanya, at agad niyang hinanap ang kanyang kapatid, para lang malaman na wala ng account na may ganoong pangalan. Ipinaalam sa kanya ng lalaki na ang mga dead account ay resulta ng pagsapi ng multo sa social media account ng isang nasawi. Kaya kapag ginamit ang multo, automatikong nawawala ang mga dead account. Nalungkot si Ayuri at tinanong kung hindi na niya makakausap muli ang kanyang kapatid, at sumagot ang lalaki na parang kaalaman na ang mga sawi ay hindi nakakapagsalita. Laking gulat niya, tinanggap ni Ayuri ang balita ng may paghihinala. Habang nakangiti siya, sinasabing ayos lang kung nasawi ang kanyang kapatid dahil hindi pa rin nawawala ang sakit sa kanya. Sinabi niya na nangako siya sa kanyang kapatid na aalagaan niya ang kanyang sarili. Kaya, dapat na niyang simulan iyon dahil walang saysay ang umiyak at malungkot sa isang bagay na hindi na mababago. Sumagot ang lalaking may martilyo na halata naman na nagpapanggap lang si Ayuri, at sa wakas ay nagpakilala siya bilang si Kuko. Lumabas siya ng silid at sinabihan si Ayuri na sumunod sa kanya. Maya-maya ay lumabas sila, at naisip ni Ayuri na napakamahal ng hotel nila, pero sumagot si Kuko na nasa Maiden Academy sila, na isang paaralan para sa mga exorcist. Hindi makapaniwala si Ayuri na ang napakagandang lugar na ito ay isang paaralan pala at sinabing ang silid na kinaroroonan nila ay parang honeymoon suite ng isang hotel. Pero sumagot si Kuko na sarili niyang silid iyon, dahil lahat ng estudyante sa paaralan ay nakatira sa mismong campus. Sinabi niya na ang paaralan ay sadyang itinayo para magmukhang isang hot spring hotel para bigyang diin ang katotohanan na ang mga estudyante ng paaralang ito ay naglilinis ng mundo mula sa kasamaan. Habang naglalakad siya sa campus, isang blondie ang dumaan kay Kuko at pinagtawanan siya dahil sa pagbagsak sa labanan kagabi at muntik ng mapaslang. Ngunit hindi siya pinansin ni Kuko at nagpatuloy sa paglalakad. Pumunta ang blondie sa kanyang grupo ng mga kaibigan kung saan nagsimula silang mag-usap tungkol sa pinakabagong recruit, at kung paano ito isang rage-bait influencer. Isa sa mga tao sa grupo ang nagsabing mas kinamumuhian nila ang mga rage-bait influencer kaysa sa iba, dahil nakakainis din sila tulad ni Renden mismo. Ngunit ang babaeng may asul na buhok sa grupo ay nagkagusto kay Ayuri, iniisip na gwapo ang itsura nito. Ipinasyal ni Kuko si Ayuri sa buong paaralan mula sa cafeteria hanggang sa mga tindahan hanggang sa reception at maging sa mga hot spring. Ngunit hindi makapaniwala si Ayuri na isa itong paaralan at patuloy na iniisip na isa lamang itong kalokohan at isa lamang itong hotel. Nang nasa loob na ng hot spring, napagtanto ni Ayuri na tila mabilis na gumagaling ang kanyang mga sugat, at ang nakapapawi na kalikasan ng bukal ay nagsimulang mag-relax sa kanyang katawan, na siyang ikinatakot niya dahil baka umiyak siya para sa kanyang kapatid kung hindi siya mag-iingat. Agad niyang sinimulang iwaisak ang tubig sa kanyang mukha upang makaalis sa relaxation mode, habang iniisip ni Kuko kung nasaan ang pinuno. Laking gulat nila nang biglang sumulpat mula sa tubig ang pinunong nagngangalang Zaki habang kamakaway ang kanyang rocket launcher. Inaangkin niyang isa siyang monghe na isa ring guro rito at nakipagkamay kay Ayuri. Pagpasok sa silid, nagbihis silang lahat maliban kay Zaki, na nakaunat ng katawan gamit ang tuwalya, habang sinabi sa kanya ni Kuko na ipinakita niya kay Ayuri ang paligid ng campus gaya ng iniutos sa kanya at kung maaari na ba siyang umalis ngayon.
Sinabihan ni Zaki si Kuko na huwag itong ituring na isang gawain at I enjoy ito. Ngunit sinabi ni Kuko na pakiramdam niya ay ito ang parusa sa pagbagsak ng sarili kagabi dahil kinamumuhian niya ang mga influencer na puro rage bait gaya ng iba. Hindi siya pinansin ni Zaki at lumingon kay Ayuri, tinanong kung handa na ba siyang mag-enroll sa paaralang ito ngayon at maging isang exorcist. Medyo natigilan si Ayuri noong una, ngunit pagkatapos ay nagsimulang tumawa kasama si Zaki, iniisip na isa itong uri ng kalokohan. Habang tinatanong ni Kuko kung sinisiraan ba ni Zaki ang kanyang sarili, sinabi ni Zaki kay Kuko na iniimbitahan niya si Ayuri ng may mabuting hangarin simula nang magising ang kanyang mga kapangyarihan kagabi at maaaring maging isang asset sa paaralan. Medyo nalilito si Ayuri tungkol sa mga kapangyarihan. Kaya, ipinaliwanag ni Zaki na ang propesyon ng mga exorcist ay nagsimula noong isang milenyo kung saan ang mga exorcist ay patuloy na nakikipaglaban sa mga masasamang espiritu. Inaangkin niya na ang mga exorcist ay gumagamit ng mga espesyal na pamamaraan para sa pagpapakawala ng espiritual na enerhiya na kilala bilang psychokinesis. Ngunit ang lahat ay dumaan sa isang malaking ebolusyon pagkatapos ng pagpapakilala ng internet ilang dekada na ang nakalilipas, na naging lugar ng pagsisimula para sa mga espiritu at multo na ito habang nagsisimula silang magpakita sa pamamagitan ng social media, na nagpatarante sa mga exorcist dahil ang mga pamamaraan na kanilang binuo sa loob ng daan-daang taon ay walang silbi laban sa mga tinatawag na ghost account na ito. Habang ipinapaliwanag ni Zaki ang lahat, napagdesisyonan ni Ayuri na wala siyang pakialam kaya nag-unat muna siya bago lumabas ng silid at tiningnan ang Google Maps para makita kung nasaan siya at kung may mga lugar na maaaring puntahan bago umuwi. Agad siyang pinigilan ni Zaki. Tinanong kung bakit siya tumatakas at kung hindi ba siya nauusisa sa sarili niya mga kakayahan at kung ano nga ba ang nangyari kahapon. Sumagot si Ayuri na ayaw niya talagang malaman ang kahit ano, at hindi rin siya interesado na makisali sa negosyo ng mga multo at exorcist. Sinabi niya na gusto lang niyang bumalik sa sarili niyang buhay, magkaroon ng normal na trabaho, kumain ng masustansya araw-araw, at matulog sa tamang oras kung maaari. Hindi na niya kailanman sisimulan muli ang kanyang channel, dahil ang tanging dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon ay para lamang makakuha ng sapat na pera para matulungan niya ang kanyang kapatid sa pagpapagamot nito. Ngunit wala na ito sa buhay niya. Kaya wala na siyang dahilan para buhayin muli ang kanyang channel or ipakita ang kanyang mukha sa anumang social media account. Inaangkin niya na wala na siyang nararamdaman sa loob at gusto niyang gumugol ng oras ng mag-isa habang umiinom ng masarap na milk tea. Dahil doon, nagsimula siyang lumabas. Ngunit naabutan siya ni Zaki at tinanong kung hindi ba siya mausisa tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa kapatid nito at kung sino ang may pananagutan sa pagkasawi nito. Agad itong nakakuha ng kanyang atensyon at humarap siya kay Zaki, nang ngumiti, na inaangkin na ang kanyang kapatid ay hindi nasawi dahil lamang sa kanyang kondisyong medikal, na matatag sa loob ng maraming buwan noong panahong iyon. Inaangkin niya na ang kanyang kapatid ay pinaslang ng isang napakalakas na ghost account. Nandilim ang mukha ni Ayuri nang maalala niya ang pakiusap ng kanyang kapatid habang nagmamakaawa ito sa kanya na tumulong sa kanyang higaan ng kasawian noong hindi ito makahinga ng maayos. Inaangkin ni Zaki na ang ghost account na may pananagutan sa pagkasawi ng kanyang kapatid ay palaging tina-target ang mga taong may matibay na ugnayan sa mundong ito. At sa tuwing nasasawi ang mga biktimang ito, palagi silang lumuluhan ng dugo tulad ng ginawa ng kanyang kapatid noong ito ay pumanaw. Galit na tanong ni Ayuri, nasaan ba ang bagay na iyon ngayon? At tinanong ni Zaki kung ano ang gagawin niya kung alam niya. Sumagot si Ayuri na tatapusin niya ng walang awa ang ghost account na iyon, ngunit ngumiti lang si Zaki. Tinutokso siya habang sinasabing hindi niya magagawa ang bagay na iyon dahil masyadong mahina siya. Labis itong ikinagalit ni Ayuri, at naghagis siya ng isang malakas na kanang suntok patungo kay Zaki, na naharang ni Kuko sa huling sandali. Sinabihan ni Ayuri si Kuko na umalis agad sa daan dahil susuntukan niya ang talunan na monghe na guro na nag-iisip na alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Sumagot si Kuko na isa siyang talunan na guro, ngunit siya pa rin ang kanyang guro. Sinabihan sila ni Zaki na kumalma at iminungkahi na kung matatalo ni Ayuri si Kuko gamit ang kanyang kasalukuyang antas ng kapangyarihan, kikilalanan niya ang lakas ni Ayuri at sasabihin sa kanya ang lahat ng alam niya tungkol sa ghost account na siyang responsable sa pagkasawi ng kanyang kapatid.
Tila nasa sabik si Coco tungkol dito dahil matagal na niyang gustong talunin ang isang influencer na mahilig mangakit ng galit at agad na binunot ang martilyo mula sa kanyang telepono ng nakangiti. Ngunit tila walang pakialam si Ayuri at agad na inatake muli si Zaki. Ngunit nagawa niyang umiwas at nagsimulang tumakbo, sinigawan si Ayuri na makipaglaban kay Coco, hindi sa kanya, habang hinahabol siya ni Ayuri. Sinasabing wala siya rito para sa kanyang mga laro dahil ang isang taong pinakamahalaga sa kanya sa buong mundong ito ay pinaslang. Bago pa niya maabutan si Zaki, inatake siya ni Coco sa likod, na nagpabagsak sa kanya sa sahig at sinabihan siyang tumahimik dahil ang kanyang maliit na kamalasan ay hindi nagpapa-espesyal sa kanya. Dahil ito ay isang pangkaraniwang kwento sa akademya na ito, napagtanto ni Coco na hindi siya lalabanan ni Ayuri ng ganoon kadali. Kaya, nagpa siya siyang irage bait ang mahilig mangakit ng galit sa pamamagitan ng pagsasabing mas masarap pa ang hampas sa kanya ng martilyo kaysa sa hampas sa kanyang kapatid kagabi. Sapat na iyon para na si Ayuri, na tumayo at sinabi kay Zaki na makukuha niya ang lahat ng detalye mula sa kanya kapag natalo niya ang talunan na ito. Dahil dito, agad na sumugod si Ayuri papunta kay Coco at sinubukang sikuhin ito, ngunit napigilan ito ni Coco gamit ang kanyang martilyo at naitulak siya paatras. Ang komosayo na ito ay umakit sa lahat ng mga estudyanteng naglalakad sa lugar, at huminto sila upang panuurin ang resulta ng laban na ito. Agad na sumugod si Ayuri para sa isa pang suntok, ngunit naiwasan ito ni Coco at ang sumunod na suntok ay ibinato sa kanya ni Ayuri. Si Kiyo, ang violet hair girl, ay nagsabing parang isang K-drama ito kung saan napipilitan siyang manood ng isang rage baiter at isang hammer loser na nag-iisip na siya ay masyadong cool. Si Hiyo, ang puppet student, ay nagsabing hindi araw-araw nilang mapapanood ang laban ng mga rage bait influencer sa totoong buhay. Humanga rin si Rin sa kakayahan ni Ayuri dahil hindi lahat ay kayang labanan si Coco sa brawl fight. Si Imo lang ang taong gustong pigilan ang laban dahil hindi ito maaaring magtapos ng maayos. Pagbalik sa laban, hinampas muli ni Coco si Ayuri ng isa pang martilyo, ngunit hindi mahina si Ayuri at nagawa niyang matanggap ang pinsala gamit ang kanyang pagharang, ngunit napagtanto niyang napakalakas ng mga atake at isang pagkakamali lang ay maaaring magdulot ng pagkatalo niya sa laban. Nagpa siya si Ayuri na umatras at umiwas para makalayo, ngunit inihagis ni Coco ang kanyang martilyo at tinamaan si Ayuri ng diretso sa mukha. Ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga guro na nagsimulang magtipon. At maging ang punong guro mismo ay dumating upang tingnan kung ano ang pinagkakaguluhan. Sinabi ng isa sa mga guro sa punong guro na kailangan nilang ihinto agad ang laban, at ilabas si Ayuri sa akademyang ito dahil hindi maganda ang kanyang mga ulat batay sa kanyang nabasa. Sinabihan siya ng punong guro na tumahimik at manood. Sinabi ni Coco kay Ayuri na gustong-gusto niya ang bawat sandali ng paghahampas sa dating influencer na ito. At muling sumigaw si Ayuri na ginawa lamang niya iyon para iligtas ang kanyang kapatid. Hindi kumbinsido si Coco at pinaghahampas siya sa mukha, sinasabing may iba pang paraan para kumita ng pera at ginawa niya lang iyon dahil madali lang iyon at nasisiyahan siyang gawin iyon. Tumigil si Ayuri sa pagtatanggol sa sarili, at nagawa ni Coco na hampasin siya ng paulit-ulit gamit ang kanyang martilyo bago gamitin ang isa sa kanyang mga espesyal na galaw na nag-convert ng kanyang martilyo sa maraming kopya at inihagis lahat kay Ayuri, na nagpabagsak sa kanya sa lupa na walang magawa at napahirapan. Lumapit si Zaki sa kanya at ngumiti, sinasabing isa siyang mapangahas na mandirigma ngunit laban kay Coco ang kanyang mga kapangyarihan. Parang paggamit ng kamao sa isang putok ng baril. Dahil doon, ginabayan niya si Ayuri na kunin ang kanyang telepono at i-channel ang kanyang mahiwagang enerhiya para pantayin ang laban. Sinunod ni Ayuri ang kanyang mga tagubilin at kinuha ang kanyang telepono, at agad na sumiklab ang isang asul na apoy, na ikinagulat ng bawat isa na nakasaksi, kabilang ang mga guro, habang sinasabi ni Zaki na halos hindi siya naniwala kay Coco kahapon nang angkinan niya ang isang asul na apoy ng demonyo. Pinaalalahanan ni Zaki si Coco na huwag hawakan ang apoy, at medyo nalito si Ayuri at nagtaka kung bakit takot na takot ang lahat. Sinabihan ni Zaki si Ayuri na huwag mag-alala at subukang gamitin na lang ito. Laking gulat ng lahat nang sinubukan ni Ayuri na gamitin ang apoy sa kanyang mga paa, na nagbigay sa kanya ng napakabilis na bilis. Ngunit habang tumatakbo patungo kay Coco, natisod siya at natamba ng patihaya. Maging si Zaki ay nagulat,
Dahil masyadong mabilis si Ayuri para kahit sila ay makita ng maayos at maaring natapos na ang laban kung nakontrol niya ang sarili. Gayunpaman, hindi pa tapos si Ayuri, at sumugod muli kay Kuko, na nalito siya sa bilis at halos tumama ang suntok na nag-iwan ng bahid ng dugo sa mga pisngi ni Kuko. Nagpainis ito kay Kuko, na nagsimulang ihampas ang kanyang martilyo kay Ayuri, na umiwas sa lahat, ngunit nang akala niya ay matatalo niya si Kuko, tuluyan siyang natalo nang ang galit na si Kuko ay pinalaki ang laki ng kanyang martilyo dahil isa siyang grower, hindi shower, at halos pasabugan si Ayuri hanggang sa maging pira-piraso. Bahagya pang nakaiwas si Ayuri, ngunit naglunsad si Kuko ng isa pang atake, na siyang magiging katapusan sana ni Ayuri, ngunit pumagitna si Zaki at, sa pamamagitan ng pagkislap ng kanyang pamaypay, naiwasan niya ang atake, sinabi kay Kuko na samobra na siya. Kasabay nito, humarap siya kay Ayuri at humingi ng tawad sa pagpapagalit sa kanya. Ngunit agad na humingi ng tawad si Ayuri at nagmakaawa kay Zaki na dalhin siya sa akademya upang mahanap niya ang pumaslang sa kanyang kapatid. Ngumiti si Zaki matapos makita ang tunay na luha ni Ayuri na tumulo sa wakas at formal na tinanggap ang kanyang pagpasok sa Maiden Academy. Di nagtagal pagkatapos noon, ibinigay ni Zaki kay Ayuri ang gusto niya. Ipinakita niya sa kanya ang isang lumang video ng isang pangkat ng mga exorcist na may misyon na burahin ang isang multo, at nataranta sila nang makita nila ang isang bangkay na nakahiga sa sulok. Nakita nila ang isang smartphone sa harap niya, at isang multo ang lumabas mula rito. Ginamit ng pinuno ng mga exorcist ang kanyang telepono upang i-scan ang multo at maghanap ng higit pang mga detalye tungkol dito, at nalaman niya na mayroon silang impormasyon tungkol sa kanya sa database. Gayunpaman, nang makuha ang impormasyon, sinabihan ng vocal na exorcist ang kanyang koponan na agad na tumakas. Sa kasamaang palad, hindi sila binigyan ng pagkakataon ng multo na gawin iyon at agad silang pinaslang gamit ang isang nagliliyab na asul na apoy. Sinabi ni Zaki kay Ayuri na ang ghost account na ito ay tinatawag na Sad Boy K, at hindi nila alam kung sino siya noong siya ay isang totoong tao. Gayunpaman, ang tanging bagay na sigurado sila ay siya ay napakalakas at ang numero unong kaaway ng mga exorcist, ngunit higit sa lahat, siya ang ghost account na pumaslang sa kapatid ni Ayuri. Nabigla si Ayuri nang marinig iyon at lalo pa nang mapagtanto niya na ang multo ay gumagamit ng parehong asul na apoy na katulad niya. Sinabi sa kanya ni Zaki na ang kakayahan ni Sad Boy K ay tinatawag na Demon Flame, at ito ay isang isinumpang kakayahan na nagnanakaw ng puwersa ng buhay ng sinumang mahahawakan nito. Nakita ni Ayuri ang mga mukha sa mga biktima at ang mga luha ng dugo na lumalabas sa kanilang mga mata, na siyang eksaktong nangyari kay Akari. Tinanong niya si Zaki kung paano siya magkakaroon ng parehong kakayahan tulad ng lalaking pumaslang sa kanyang kapatid na babae. Sinabi ni Zaki na wala rin siyang ideya tungkol doon, at lalo lamang itong nagdudulot ng mas maraming tanong sa isip ni Ayuri. Nagsimula siyang kabahan na ginagamit niya ang isang nakakasawi na kakayahan laban kay Kuko. At tumawa si Zaki, sinasabing mabuti na lang at walang nasawi. Pagkatapos ay tinanong ni Ayuri kung paano siya nananatiling ligtas kung napapaligiran siya ng nakakasawi na apoy. At tinanong ni Zaki kung may ahas na nasawi dahil sa sarili nitong lason. Ang lahat ng ito ay labis na hindi maintindihan ni Ayuri, at sinabi niya kay Zaki na kailangan niyang umuwi at maglaan ng ilang araw upang magpalamig at isapuso ang kanyang bagong buhay. Gayunpaman, dumating doon si Kuko at ang iba pa mula sa Class 1B at sinabi sa kanya na imposibleng umalis siya ngayon. Ipinakilala sila ni Zaki kay Ayuri bilang kanyang mga estudyante at hiniling sa lahat na makisama ng maayos sa kanilang bagong kaklase. Ngunit agad siyang tinusok ni Kuko, sinasabing walang gustong maging kaklase ng isang lalaking madaling pumaslang sa kanila gamit ang apoy, ngunit kailangan nila siyang bantayan para hindi siya maging kontrabida. Tinawag ni Kuko ang buong sitwasyon na isang nagliliyab na tambak ng basura ngunit pagkatapos ay itinulak siya ng isang blonde na lalaki na nagngangalang rin sa isang tabi at ipinakilala ang sarili kay Ayuri. Sinabihan niya si Ayuri na huwag masyadong alalahanin si Kuko dahil mabait naman talaga itong tao pagkatapos mo siyang makilala. Pagkatapos noon, isang nagsasalitang manika na nagngangalang Hiyo ang lumapit at sinabi kay Ayuri na galit lang si Kuko dahil nataman siya nito. Nataranta si Ayuri nang makita ang pinsan ni Annabelle, ngunit sinabihan siya ni Hiyo na nagla-livestream siya ng mga laro at dapat silang mag-collab balang araw.
Agad na sinabihan ni Rin si Ayuri na maghanda para sa isang selfie habang ang iba pa niyang mga kaklase ay nanunood sa magulong mga taong namumuhay ng magulong buhay. Dahil doon, sinabi ni Zaki kay Ayuri na kailangan niyang pumasa sa isa pang pagsusulit bago siya maging isang ganap na exorcist. Dinala niya ito sa training room kung saan nakahanda ang isang ginintoang aparato upang masukat ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Sinabi ni Zaki kay Ayuri na kung makapasa siya sa pagsusulit na ito, ipapadala siya sa larangan bilang isang exorcist, at makakaharap niya si Sad Boy K sa kalaunan. Nagustuhan ni Ayuri ang ideya na harapin ang pumaslang sa kanyang kapatid, at sinabihan niya si Zaki na simulan ang pagsusulit. Pinindot ni Zaki ang isang buton, at dalawang kulay rosas na genie ang lumabas mula sa ginintoang lampara. Sinabi ni Zaki kay Ayuri na ang mga ito ay artificial na espiritu na ginagamit sa pagsasanay ng mga exorcist, at kailangan niyang talunin ang 100 sa kanila kung gusto niyang makapasa sa pagsusulit. Binalaan niya ito na huwag maliitin ang mga artificial na espiritu, ngunit tiwala si Ayuri na matatalo niya ang sinumang kalaban. Hinugot niya ang kanyang asul na apoy na espada mula sa kanyang smartphone at mabilis na tinalo ang unang espiritu na umaatake sa kanya. Ngunit tinapos ni Zaki ang pagsusulit sa ganoong paraan. Tinanong siya ni Ayuri kung bakit siya huminto, at napagtanto niya ang sagot sa sumunod na sandali. Nahilo siya at nawala ng balanse, at sinabihan siya ni Zaki na tingnan ang baterya ng kanyang telepono dahil nakasync ito sa kanyang espiritual na kapangyarihan. Umabot na sa 0 ang baterya, na nangangahulugang naubos na ni Ayuri ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan at ngayon ay wala na siyang silbi na parang isang nalobat na telepono. Natamba si Ayuri dahil doon, at nang magising siya, nadatnan niya ang lahat na kumakain ng magarbong hapunan sa tradisyonal na paraan ng Hapon. Sinabi sa kanya ni Zaki na pagod na siya pagkatapos ng kanyang laban kay Kuko. At ang pagsusulit ay isang setup lamang upang maranasan niya kung paano maubusan ng baterya. Naiintindihan na ito ni Ayuri ngayon, ngunit ang nakakalito sa kanya ay kung paano oras na ng hapunan kung kailan hindi pa siya nahihilo ng matagal. Sinabi sa kanya ni Zaki na kapag naubos na ang kanyang baterya, mananatili siyang walang malay ng halos 5 oras. At sa panahong iyon, hindi siya gising kahit anong mangyari. Sa larangan, iyon ang magiging dahilan ng kanyang pagkasawi. At kahit na mabuhay siya, hihilahin pa rin niya pababa ang kanyang koponan kung siya ay magiging isang walang silbi. Pakiramdam ni Ayuri ay marami pa siyang dapat matutunan, ngunit hiniling ni Zaki na huwag siyang madismaya dahil mabilis niyang natapos dahil ipinapakita lamang nito kung gaano kalakas ang kanyang kakayahan. Nanlulumo pa rin si Ayuri tungkol doon, at sinabihan siya ni Zaki na kumain upang mabawi ang kanyang lakas. Sinabi niya sa kanya na ang malaking pagsusulit ay sa loob ng 1 linggo at 1 beses lang siya makakakuha ng isang shot, kaya hindi siya dapat bumagsak, kung hindi ay mahuhuli siya at pahihirapan. Natakot si Ayuri dito, at sinabi ni Zaki na maraming tao rito ang nag-iisip na siya ay may kaugnayan kay Sad Boy na nakapaslang ng hindi mabilang na mga exorcist at gusto nila siyang paghihigantihan ng desperado. Kung hindi magiging exorcist si Ayuri, tatawagan siyang isang panganib at haharapin, kaya dapat siyang magtrabaho ng husto at makapasa sa pagsusulit. Dahil doon, pumunta ang lahat sa kani-kanilang mga silid at tinanong ni Ayuri si Kuko kung saan ang kanyang silid. Sinabihan siya ni Kuko na huwag maging talunan dahil hindi nila hahayaang manatiling walang nasusubaybayan ang isang tekang bomb na tulad niya. Magsasama si Ayuri sa isang silid kasama si Kuko, na hindi nasisiyahan na gawin iyon pero may dapat managot. Bigla na lang, tinitigan siya ni Ayuri nang may hindi nasisiyahang ekspresyon sa mukha, at naisip ni Kuko na hindi lang siya masaya na makasama siya sa kwarto. Gayunpaman, yumuko si Ayuri sa harap niya at hiniling na sanayin siya para makapasa siya sa pagsusulit sa loob ng 1 linggo. Ibinuga ni Kuko ang kanyang tiyan nang marinig ito at tinanong kung anong klaseng rage baiter ang yumuyuko ng ganito sa isang lalaking nanakit sa kanya. Sinabi sa kanya ni Ayuri na wala siyang pride at tinanggap niya na mas malakas si Kuko kaysa sa kanya, kaya kailangan niya ang tulong nito. Nagulat si Kuko sa kanyang pagpapakumbaba at sinabi sa kanya na sasanayin niya ito sa anumang paraan dahil inutusan siya ni Zaki na gawin ito. Noong kanina, nang mawalan ng malay si Ayuri sa training hall, sinabi ni Zaki kay Kuko na sasanayin niya ito at talagang tutol siya sa ideya dahil kinamumuhian niya ang mga rage baiter mula sa kaibuturan ng kanyang puso habang isa din naman siya.
Sinabi lang ni Zaki sa kanya na ito ang magiging pinakamagandang bagay hindi lamang para kay Ayuri kundi para rin kay Kuko. At sa huli, tinanggap niya ang utos. Ngayon, habang nagsasama-sama sila na parang magkasintahang bagong kasal, umaasa si Kuko na si Ayuri ay isang duwag na natatakot sa pagsubok at tumakas. Kinabukasan, hinamon muli ni Ayuri ang mga pink na genie at mabilis siyang naubusan ng baterya. Sinabi sa kanya ni Kuko na inilalabas niya ang lahat mula sa simula at sinabihan siyang mas pigilan ang kanyang kapangyarihan. Walang ideya si Ayuri kung paano iyon gagawin, at sinabihan siya ni Kuko na isipin ang isang bagay tulad ng pagbabawas ng apoy ng lighter or pag-apula ng campfire, ngunit kung makakaisip siya ng isang bagay na mas kakaiba at personal, mas gagana ito. Hindi iyon magagawa ni Ayuri, at sa huli, bumagsak siya matapos talunin ang 35 na training spirits. Kinabukasan, nagpa siya si Narin, Hiyo, at ang isa pang blondie na makita ang pag-unlad ni Ayuri, at humanga sila na madali niyang naabot ang 30s kahit nakaka-awaken lang niya 2 araw na ang nakalipas. Gayunpaman, bumagsak siya sa 31. Kaya, nakaisip siya ng isang kakaibang ideya. Kinabukasan, pinainom niya ang sarili ng caffeine para hindi siya makatulog. Pero kahit na ganoon, 41 practice dummies lang ang kaya niyang talunin. Kinabukasan, naging mas mahusay siya at natalo ang 49 dummies. At kahit ang Violet Girl ay nagpas siyang tingnan kung ano ang ginagawa niya. Kahit anong gawin ni Ayuri, hindi niya malagpasan ang kalagitnaan. At patuloy na sinasabi sa kanya ni Kuko na mag-isip ng isang bagay na makakatulong sa kanya na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Kahit sa pagtatapos ng ika-6 na araw, wala pa ring progreso si Ayuri, at nagpa siya siyang ilihis ang atensyon mula rito sa pamamagitan ng pagkain ng ilang stuffed buns. Nagtanong si Kuko, paano siya magiging walang pakialam kung bukas na ang malaking pagsusulit. Dahil hindi nagsisinungaling si Zaki nang sabihin niyang pahihirapan at tatapusin siya ng mga tao rito kung siya ay mabibigo. Nagsimulang magmukhang puno ng galit si Kuko habang sinasabi niya kay Ayuri na wala na siyang magiging dahilan pa para mapaslang siya ng mga tao. At may naalala si Ayuri, sinabi niya na kailangan na niyang umuwi agad. At naisip ni Kuko na sa wakas ay matatakot na siya bago ang pangunahing kaganapan. Gayunpaman, nag-aalala lamang si Ayuri na iniwan niyang bukas ang pinto ng kanyang silid nang salakayin siya ni Kuko, at ang mga larawan at labi ni Akari ay nakakalat. Pakiramdam niya ay maaaring may isang taong talunan na magtatangkang nakawin ang mga ito, ngunit iniisip ni Kuko na isa lamang itong dahilan para tumakas. Sinabi sa kanya ni Ayuri na hindi siya tatakas dahil ang tanging layunin niya sa buhay ay ang makaganti para sa kanyang kapatid. Kinabukasan, oras na para sa kanyang huling pagsusulit at lahat ng tao sa paaralan ay nagtipon upang panoorin ito. Ang mga gurong napupuot kay Ayuri dahil sa kanyang mga kakayahan ay siguradong mabibigo siya at itatapon nila siya, at sinimulan nila ang pagsusulit ng may mapang asar ng ngiti sa kanilang mga mukha. Mabilis na sinimulan ni Ayuri na talunin ang mga artificial na espiritu gamit ang kanyang espadang apoy. Ngunit hindi pa rin niya makontrol ang kapangyarihan nito at bumaba sa 30% na baterya kahit na hindi pa niya natatalo ang 30 sa mga espiritu. Nag-cheer ang kanyang mga kaklase na gawin ang kanyang makakaya, ngunit may biglang sumiklab sa loob ni Kuko at sinimulan niyang kutsain si Ayuri. Tinawag niya itong isang rage baiter na puro salita at walang palabas. Humarap ang kanyang mga kaklase at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Ngunit patuloy na inaakit ni Kuko ang isang propesyonal na rage baiter na may mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Di nagtagal, sumali rin ang mga taong napupuot kay Ayuri at sinimulan siyang kutsain ng malakas. Sinabihan nila siyang magmadali at bumagsak na, ngunit patuloy na tinatalo ni Ayuri ang mga artificial na espiritu habang tinitiis ang kanilang mga pang-iinsulto. Ang lahat ng ito ay nagpapaalala sa kanya ng panahon na una siyang nagsimulang gumawa ng rage bait content at ang mga negatibong komantong natatanggap niya ay ikinatakot niya ng husto. Naisip niyang sumuko na, ngunit sa tuwing nakikita niyang umuubo ng dugo ang kanyang kapatid, napagtanto niya na wala nang mas nakakatakot pa sa kanya kaysa doon. Handa siyang gawin ang lahat para kumita ng sapat na pera para maipagamot ito. At sa sandaling iyon, sinimulan niyang makita ang kanyang mga haters bilang mga taong tumutulong sa kanya na kumita ng pera sa pamamagitan ng kanilang puot. Ang sandaling iyon ay nakatulong sa kanya na kontrolin ang kanyang emosyon. At nagamit ni Ayuri ang parehong pakiramdam upang maayos na maipadala ang kanyang kapangyarihan.
Ang kanyang espadang apoy ay nagiging mas maliit at mas matalas, at nagawa niyang talunin ang 100 practice dummies nang hindi nahihimatay. Walang makapaniwala sa kanilang mga mata nang makita nila ito, ngunit napagtanto ni Zaki ang katalinuhan ng plano ni Kuko. Sinadya ni Kuko na ibalik ang mga tao laban kay Ayuri, hinayaan siyang makapasok sa tamang headspace bilang isang rage baiter, at ganoon niya na control ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi matanggap ng lalaking may mahabang buhok na pinakanapupuot kay Ayuri ang resultang ito, at muling pinaandar ang makina, tinawag ang pinakamalakas na bersyon ng mga test dummies. Nagkataon na hindi rin nasiyahan si Ayuri sa pagpasa sa mga pagsusulit at inilabas niya ang kanyang mabangis na panig sa pamamagitan ng paggibarin sa mga malalakas na espiritu. Sa huli ay natalo niya ang 161 na espiritu at pagkatapos ay naubusan ng kuryente ang makina. Nagulat ang lahat dahil sinira lang ni Ayuri ang record para sa pinakamaraming espiritong natalo sa isang pagsusulit. At pinuri ni Zaki ang kanyang sarili sa pagpapares kay Ayuri kay Kuko. Kinabukasan, opisyal nang pumasok si Ayuri sa paaralan at nagulat siya nang mapagtanto na kailangan din nilang mag-aral ng mga normal na asignatura. Nang matapos ang klase, sinabihan siya ni Rin na huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung sakaling makaramdam siya ng pagkatigil at agad siyang kumuha ng selfie. Pumunta roon si Hio para sa susunod na selfie at hiniling sa blonde na si Imo na sumama rin sa kanila. Habang ipinaliwanag ni Imo na nahihiya siya sa kamera, nagsimulang magtaka si Ayuri kung anong mga kakayahan ang mayroon ang bawat isa sa kanila. Sinabi ni Hio na natutuwa siya na hindi siya pinahirapan, at sinabi niya na lahat ng ito ay salamat kay Kuko. Lumingon siya upang pasalamatan ito ng maayos, ngunit nagalit si Kuko matapos makitang nagwawala si Ayuri kahapon. Inakusahan niya ito na isa pang rate batter na nabubuhay kapag galit ang mga tao sa kanya. Sinabi ni Ayuri na hindi ganoon, ngunit pagkatapos ay sinabihan sila ng babae na si Kiyo na tumahimik. Sinabi niya na ang sino mang may kakayahang makasakit ay may masamang personalidad, at kasama na rin si Kuko. Nagalit si Kuko na inilagay sila ni Kiyo sa parehong kategorya. Sinabihan niya ito na bawiin ito, at nagsimula silang magsabihan sa isa't isa na magalit. Pagkatapos lang, dumating si Zaki para sabihin sa kanila na may misyon siya para sa kanila, at hahayaan niya si Ayuri na subukan ito. Pagkatapos ay nag-isip siya kung sino ang isasama niya, dahil ang exorcism ay tungkol sa pagtutulungan. At nang makita niya sina Kuko at Kiyo na nagtatalo pa rin, nakaisip siya ng paraan para pagsamahin sila sa iisang grupo. Nang gabing iyon, sina Ayuri, Kuko, at Kiyo ay pinapunta sa misyon sakay ng isang van, kung saan nakarating sila sa isang camera studio or kung ano paman. Nagtaka sila kung bakit sila naroon nang biglang may isang lalaking blonde na palihim na lumapit sa kanila kasama ang isang napakagandang sekretarya at nagsimulang makipag-usap. Sinabi niya kay Ayuri na dito sila magsisimulang magtrabaho at tinanong kung may alam ba siya tungkol sa mga tech hub na ito. Nalito si Ayuri at tinanong kung sino siya. Doon isiniwalat ng blondie na siya ay walang iba kundi si Zaki mismo na nakabalat kayo, dahil masyado siyang namumukod tangi sa kanyang damit monghe. Pagkatapos ay magsisimula na sana siyang magpaliwanag sa kanila ng misyon nang biglang may isang grupo ng 3 dalaga na lumapit kay Zaki at tinawag siyang gwapo at matangkad. Medyo nagulat at nabigla si Zaki nang simulan nilang hingin ang kanyang numero at alukan silang mag-dinner date. Sinubukan ni Zaki na bamulong na isa siyang monghe na sumumpa na sa materyalistikong mga bagay sa mundo. Ngunit ang ilang materyalistikong bagay ay hindi kailanman magbabago habang pinagmamasdan niya ang malalaking plot armor ng mga babae at natutunaw, habang ang mga babae ay nakakapag-alis sa kanya para sa hapunan at ilang cardio session mamaya. Kalaunan, naisip ni Ayuri kung paano ang ilang mga tao ay nasasawi sa uhaw habang ang iba ay nalulunod sa isang ilog. Napagtanto ng maganda na sekretarya na nagngangalang Kiko na dumating kasama si Zaki na kailangan niyang harapin ang lahat ngayon at sinabihan ang mga estudyante na makinig ng mabuti. Sinabi niya na nagsimula silang makarinig ng mga senyales ng mga espiritu mga 1 oras ang nakalipas mula sa gusali ng pig camera, kung saan isang customer ang malubhang nasugatan. Sinabi niya na maaaring nakikipag-ugnayan sila sa isang grupo ng mga ghost account dito. Nalito si Ayuri, at tinanong niya kung ang mga dead account ay nagkukumpulan na parang mga bubuyog o rong ano. Ngunit sinabi sa kanya ni Kuko na ang mga ghost account ay mga digital na nilalang, na nangangahulugang kailangan nilang mag-recharge paminsan-minsan, kung hindi ay mawawala ang mga ito.
Kaya naman ang mga electronic store ay hindi maiiwasang maging mga hotspot ng paranormal na aktibidad. Bago pa man maproseso ni Ayuri ang lahat ng impormasyong iyon, nagsalita si Kiyo at galit na muling nagtanong kung bakit siya isinama sa iisang team kasama ang dalawang taunang ito, na para bang personal na pag-atake sa kanya. Wala talagang pakialam si Kuko sa mga sinabi niya, ngunit sinubukan ni Ayuri na ipagtanggol ang sarili, na sinasabing kakaiba si Kuko. Ngunit siya mismo ay kasing normal lang ng mga ito at hindi katulad ni Kuko. Sinabihan siya ni Kiyo na tumahimik, dahil ang mga normal na lalaki ay hindi tumatawa kapag sila ay nagwawala. Pagkatapos ay sinimulan niyang tingnan ang kanyang telepono, napagtanto na ang kanyang paboritong streamer ay malapit ng mag-stream, at kung hindi siya magpapadala sa kanya ng maraming super chat, makakalimutan siya nito. Naguluhan si Ayuri sa kanyang pag-uugali, dahil dapat niyang mas alalahanin ang misyon kaysa sa kanyang streamer. Sinabihan siya ni Kiyo na isara ang kanyang butas ng bibig, dahil hindi niya naman talaga gustong maging exorcist. Ngunit pinigilan siya ni Kiko, at sinabihan silang lahat na mag-focus sa misyon. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang misyon ay alisin ang lahat ng espirito sa loob ng gusali at ipinaalam sa kanila na naalis na nila ang lahat ng mga customer at empleyado, kaya hindi iyon dapat maging problema. Bukod pa rito, ayon sa kanilang datos, mga low-level account lamang ang nasa loob ng gusali ngayon, kaya hindi sila dapat magkaroon ng anumang problema sa pakikitungo sa kanila, ngunit sinabihan silang manatiling alerto at mag-ingat sa kanilang likuran sa lahat ng oras. Maya-maya ay pumasok sila sa tindahan, naganap na walang tao. Kakaiba ang pakiramdam ni Ayuri, dahil ngayon lang siya nakakita ng tindahan ng elektroniko na ganito kawalang tao. Ngunit sinabihan siya ni Kiyo na sumunod, dahil gusto niyang tapusin ang kalokohang ito sa lalong madaling panahon at umuwi na. Medyo natakot at kinakabahan si Ayuri, kaya sinabihan niya si Kiyo na maging mas maingat at hindi gaanong walang pakialam. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang multo ang nagpakita sa likuran ni Kiyo at sinubukang hawakan siya. Nabara ang boses ni Ayuri sa lalamunan dahil sa takot, ngunit hindi man lang nagpatumpik-tampik si Kiyo at madaling umiwas sa atake bago kinuha ang kanyang telepono at ginamit ang kanyang espesyal na kakayahan, na nagpabago sa kanyang kamay at naging isang kakaiba at nakakatakot na baril. Agad niya itong ginamit upang magpaputok ng isang malagkit na bagay sa espiritu, na nabara sa malagkit na sangkap at natigil sa kanyang kinalalagyan. Hangang-hanga si Ayuri sa kanyang kakaibang kakayahan, ngunit sinabihan siya ni Kuko na huwag masyadong lumapit sa kanya, dahil isa itong certified stalker. Inaangkin niya na fangirl siya ng isang K-pop band group, at may parasocial relationship sa isa sa mga miyembro. Inaangkin niya na sinusundan siya nito sa bawat lugar, nililike ang lahat ng kanyang mga larawan, ini-zoom in ang mga ito para mahanap ang bawat maliliit na detalye, na nagbibigay sa kanya ng ideya kung nasaan ang taong iyon, at tiningnan pa niya ang mga refleksyon sa mata nito para masigurong walang babae sa paligid niya. Marami rin siyang mga account na ginawa para malampasan ang mga ID band na lagi niyang kinukuha dahil sa pagiging creepy. Sinabihan siya ni Kuko na huwag masyadong makipagkaibigan sa kanya, dahil isa siyang grade A delusional extra clingy piece na babae. Narinig ni Kiyo ang lahat ng ito at sinabihan silang huwag tawaging K-pop member lang ang lalaking mahal niya. Inaangkin niya na ang pangalan nito ay Kira at hindi siya isang stalker sa isang parasocial na relasyon. Ang kanyang pag-ibig ang pinakadalisay na anyo ng pag-ibig, at walang sino man ang maaaring makasama sa kanila. Kasabay nito, sumabog ang espiritong kanyang nabihag at bumalik sa kanya ang gu. Inaangkin ni Kuko na halimbawa, si Kiyo ay isang weirdo at ang mga kakayahan at kasanayan ng isang exorcist ay lubos na nakasalalay sa paraan ng paggamit nila ng kanilang telepono. Bigla niyang napagtanto na ang dahilan kung bakit siya may kakayahan sa apoy ay dahil isa siyang rage baiter na ginagamit ang halos lahat ng kanyang oras at telepono para magalit sa kanya. Bago pa niya lubos na maintindihan ang konsepto, lumingon si Kiyo sa kanya at pinaputok ang gu nito. Nagulat siya at hindi makagalaw, ngunit lumabas na may isang espiritu sa likuran niya, na pinigilan ni Kiyo, at walang kahit isang salita ay tumalon din si Kuko gamit ang kanyang martilyo, sinira ang multo na iyon, pagkatapos ay tumayo sila ng magkatalikod at handang harapin ang mga multo. Nabigla si Ayuri, dahil ilang sandali lang ang nakalipas ay nag-aaway sina Kuko at Kiyo, ngunit bigla silang kumilos ng may sinerhiya na para bang sila ay matalik na magkaibigan.
Nang makita niya silang nilipol ang isang grupo ng mga multo, napagtanto niya na ang dalawang ito ay tiyak na ginawa ang parehong bagay ng libu-libong beses. At pagkatapos magtulungan bilang isang koponan ng napakatagal, hindi na nila kailangang isipin ang mga galaw or posisyon ng isa't isa. Doon niya napagtanto kung bakit napakahalaga ng pagtutulungan sa props yung ito. Biglang nagpakita ang isang multo sa likuran ni Nakiyo at Kuko. Kaya walang pag-aalinlangan, tumalon si Ayuri sa pagitan nila, hindi sila naabutan ng ilang pulgada, at hinawakan ang kanyang apoy, agad na sinira ang espiritu. Lumingon siya sa kanila nang nakangiti, sinasabing alam niya kung ano ang pagtutulungan. Ngunit sa halip na purihin, sinabihan nila siyang maging mas maingat, dahil madali niya silang mapaslang gamit ang kanyang kakayahan. Habang nagtatalo sila tungkol doon, tila may ilang magnanakaw na pumasok sa tindahan at mabilis na ninakaw ang lahat ng kanilang makakaya, iniisip na itinago nila ito ng malaki dahil wala ni isang kaluluwa sa tindahan ngayon. Ngunit habang abala sila sa paglalagay ng lahat ng kanilang makakaya sa isang bag, ang isa sa mga bokal na magnanakaw ay nahuli ng isang multo. At nang tumangala ang isa pang magnanakaw, natakot siya nang makita ang isang higanteng multo na may hawak na bokal sa mahaba nitong kamay. Pagbalik sa kabilang bahagi ng tindahan, nagreklamo si Kiyo kung paano niya ayaw maging exorcist dahil isa siyang lover hindi isang mandirigma. Ngunit wala siyang pagpipilian, dahil ito lang ang bagay na mahusay siya. Bukod dito, kailangan din niya ng pera para suportahan ang kakaibang dedikasyon niya sa pagpapadala ng maraming super chat sa paborito niyang streamer, na wala siyang ibang magawa kundi ang gawin ang mga mapanganib na trabahong ito, gaano man ito kahirap. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang gugon para pigilan at gapyusan ang bawat multo na nasa kanyang daan, habang ginagamit ni Kuko ang kanyang martilyo para puksain sila isa-isa, habang sinisigawan niya si Ayuri na tumigil sa pagsasalita at magsimulang magtrabaho. Muling nagalit si Kiyo kay Kuko, na sinasabing hindi siya tugma sa kahit sinong exorcist na tipo atake. At sa kanila, nakakainis para sa kanya si Kuko. Kahit na nagtatalo sila, hindi sila pamaalya at madaling napupuksa ang isa pang multo. Doon lumingon si Kiyo kay Ayuri at sinabi sa kanya na kahit si Kuko ay isang taunang lalaki, ang kanyang mga kakayahan ay napakahusay bilang isang exorcist na attack type, na nangangahulugang hindi na nila kailangan ang mga ito sa klase, lalo na ang isang blue flame na gumagamit nito. Maya-maya pa, narating nila ang huling palapag ng gusali, kung saan agad nilang natagpuan ang dalawang magnanakaw na sawi, nakasabit sa kisame. Nabigla si Ayuri, ngunit agad na nakita ni Kiyo ang espiritu at inatake siya gamit ang kanyang gugon habang si Kuko ay tumatakbo dito at hinampas ito ng kanyang martilyo. Ngunit laking gulat nila, hindi man lang napano ang espiritu at lumingon bago sila sinabihan ng mga istorbo, dahil nagdedekorasyon lang siya ng isang manika na mayroon siya. Agad na napagtanto ni Kuko na may mali at hindi ito isang normal na espiritu. Napagtanto niya na ang inaasahan lang nila ay mga mababang antas ng espiritu at hindi pa handa para sa isang espiritu na ganito ang antas. Kaya, sinabihan niya si Kiyo na umatras, sinasabing kailangan nilang umalis kaagad, ngunit tumanggi si Kiyo, iniisip na nabihag na niya ang espiritu, kaya sandali na lang bago nila ito matapos. Ngunit lubos niyang minamaliit ang lakas ng kalaban, dahil madaling nakawala ang espiritu sa gu at nagawang agawin si Kiyo mula sa lupa, inilapit siya sa mukha nito, sinasabing gagawin din niyang maganda si Kiyo. Agad itong sinugod ni Kuko gamit ang kanyang martilyo at hinampas ang espiritu ng buong lakas. Ngunit agad na gumaling ang espiritu at agad na itinaboy si Kuko. Nang mawala ang alikabok, natagpuan ni Ayuri si Kuko na nakahiga sa isang teddy bear. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyayari at kung bakit napakalakas ng multong ito. Sinabi sa kanya ni Kuko na ang ilan sa mga ghost account ay maaaring may mga espesyal na kakayahan na kilala bilang mga sumpa. Ang ghost account na ito ay tila isang sumpa, na hindi nabibilang sa kategorya ng isang mababang antas na espiritu. Sinasabi niya na ang espiritong ito ay tiyak na isang mid or high level na ghost account. At kadalasan ay bubuo sila ng isang espesyal na koponan at bubuo ng plano bago ipadala ang koponan upang tapusin ang account. Ngunit sa ngayon ay wala na silang anumang pera. At kung magpapatuloy ito ng ganito, malapit na silang masawi lahat. Ibinaling ni Ayuri ang tingin kay Kiyo na nagpupumiglas, na nabali ang mga braso na parang sanga, at ang kanyang mga sigaw ay napakalakas nang ihampas siya ng multo sa lupa, na nagpatambo sa kanya.
Sinabihan ni Kuko si Ayuri na tumakbo, dahil magiging pang-abala lamang siya sa puntong ito. Sinimulan ng multo na pisilin ang ulo ni Kiyo, kaya ginamit ni Kuko ang kanyang martilyo upang subukang pigilan ito, ngunit ang kanyang kapangyarihan sa pagre-regenerate ay masyadong mataas at hindi ito nakakaapekto sa kanya. Sa sandaling iyon, inihagis ni Ayuri ang isang teddy bear na natatakpan ng apoy ng demonyo at tinamaan ang multo sa braso, dahilan para mahulog si Kiyo. Nasalo siya ni Kuko at agad silang tumakbo palayo. Mabilis silang nagtago sa mas mababang palapag nang may mapansin si Kuko at hinawakan ang braso ni Ayuri, na nagliliyab pa rin sa Demon Flame. Natakot si Ayuri, dahil nakita niya ang ginagawa nito sa mga buhay na tao ngunit walang nangyari kay Kuko. Inaangkin niya na kung tama ang kanyang teorya, ang mga epekto ng Demon Flame ay nabaligtad dahil isang tao ang gumagamit nito, na ginagawa itong ganap na hindi nakakapinsala sa mga tao habang nakakasawi sa mga demonyo. Itinuro niya ang higanteng multo na ang kamay ay hindi pa rin gumagaling mula sa atake ni Ayuri. Bumuo sila ng plano kung saan aatakehin ni Ayuri ang multo mula sa likuran, na nagdulot ng bukas na sugat na hindi na muling umusbong, at sinundan ito ni Kuko sa pamamagitan ng pagpukpok ng martilyo dito, na nagdulot ng napakaraming pinsala. Sa galit, ang multo ay naging isang Beyblade, inihagis si Ayuri sa pader. Hindi nagtagal ay na-corner sila ng multo, ngunit sa halip na matakot, nakaramdam si Ayuri ng adrenaline na naipon sa kanya, at nagsimula siyang ma-excite para sa laban. Inihagis niya ang isa pang nagliliyab na teddy bear sa multo, ngunit umiwas ito at nahuli si Ayuri sa kanyang posisyon. Napaslang na sana niya ito noon kung hindi dahil kay Kiyo, na tumayo at ipinaputok ang kanyang gu sa multo. Sa galit na nagsimula na ang kanyang stream, sinabihan niya ang iba na tapusin ito ng mabilis, dahil mayroon siyang streak ng pagiging unang super chat ni Kuroha. Agad na kumilos sina Ayuri at Kuko, inatake ang ghost account na sumusubok na kumawala sa gu. Ngunit ng sandaling iyon, nakatanggap si Kuroha ng super chat mula sa ibang babae. Ikinainis ito ni Kiyo at humigpit ang kapit niya sa katawan ng multo. Mabilis nilang sinimulang atakehin ang espiritu mula sa lahat ng anggulo at sa wakas ay tumama ng isang nakakasawi na atake, na tuluyang tinatapos ang espiritu. Nakaramdam sila ng ginhawa, dahil wala pa sa kanila ang nakatalo sa isang mid-rank na espiritu noon. At sinabi ni Kuko na kailangan nilang bumalik at iulat ang lahat sa lalong madaling panahon. Habang paalis sila, biglang may naramdaman si Ayuri sa likuran niya. Ngunit bago pa man siya makalingon, sina Kiyo at Kuko ay parehong nagsimulang umiyak ng madugong luha at bumagsak sa sahig nang hindi gumagalaw nang magpakita mula sa isa sa mga TV set na malapit ang account ng espiritu ni Sad Boy K, handang harapin ang isa pang gumagamit ng Demon Flame. Napabuntong hininga si Ayuri habang tinitingnan niya ang demonyo nang hindi makapaniwala, habang ang mga alaala ng kanyang kapatid na babae na nasawi sa kama nito, nagmamakaawa para sa tulong, ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Nagsimula siyang huminga ng malalim na parang isang mabangis na hayop at dinagtagal ay tuluyan nang nawalan ng kontrol sa kanyang sarili at inilabas ang kanyang nagliliyab na espada bago sinugod ang espiritu at sinubukang suntukin ito. Hindi man lang nagpatinag si Sadboy at nanindigan habang sinisimulan siyang atakihin ni Ayuri mula sa lahat ng anggulong mahahanap niya. Ngunit ang maliwanag na apoy na nagliliyab sa paligid ng espiritu ay tuluyang humarang sa lahat ng pag-atake, na nagtulak kay Ayuri na umatras at pag-isipang muli ang kanyang estratehiya. Tiningnan ni Sadboy kay si Ayuri at malungkot na bamantong hininga bago nagtanong kung iyon na ba ang pinakamahusay na magagawa niya. Nabigla si Ayuri, dahil ibinigay niya ang kanyang makakaya ngayon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumutok ang kanyang mga mata sa dugo habang nagdilim ang kanyang paningin at bumagsak siya sa lupa. Naiwan siyang tulala at nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya. Paano nalaman ni Sadboy K ang kanyang pangalan at bakit siya sumulpat dito nang walang dahilan? Sa pamamagitan ng lubos na kagustuhan at pagtitiyaga, patuloy na gumagalaw si Ayuri habang nahihirapang abutin ang kanyang telepono at sinabi sa Sadboy K na ipaghihiganti niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Akari kahit ano paman. Tila nakilala ni Sadboy ang pangalang iyon at sinabi sa kanya na ang pagkasawi nito sa ospital ay talagang malungkot dahil lahat ng kanyang pagsisikap ay nauwi sa wala ng saysay nang mapilitan siyang tapusin ito. Kaya marahil si Akari ay nasawi ng walang kabuluhan at wala nang magagawa tungkol dito.
Tinamaan nito ang galit ni Ayuri nang maalala niya kung paano tumatawa at naglalaro ang kapatid nito noon at pinipilit niyang igalaw ang sarili niyang katawan. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang tumangala ng diretso sa mata ng multo habang sinasabi niya sa sad boy Kay na tatapusin niya ito kahit anong mangyari. Tumawa lang ang lalaki at alam maging ni Ayuri na masyado siyang mahina para gumawa ng kahit ano at ang ginagawa lang niya ay ang pagsasabi ng maraming salita na hindi niya masunod dahil sa sarili niyang kahinaan. Itinaas ni Sadboy ang kanyang mga kamay at agad na nabalot ng apoy ang buong braso niya habang sinasabihan niya si Ayuri na magpaalam sa mundo, ngunit nangako siyang maliit ang posibilidad na makabalik siya sa mundong ito sa anyo ng isang multo kung mayroon siyang hindi natapos na gawain. Napagtanto ni Ayuri na wala na siyang magagawa sa puntong ito at pumikit, humingi ng tawad kay Akari at tinanggap ang sarili niyang kasawian. Ngunit nang gamitin ni Sadboy ang kanyang mga apoy upang subukang tapusin siya, isang napakalakas na bagzo ng hangin ang humarang sa apoy at nagpawalang bisa sa mga ito. Nagulat si Ayuri, dahil sarado ang gusali. Kaya, saan nga ba nanggaling ang hanging ito? Ngunit hindi siya nagtagal na lito nang ipakilala ni Zaki ang kanyang sarili, binitawan ang kanyang blonde na peluka at humarap kay Sadboy. Ngumiti ang espiritu at nagtanong, sino ba siya? At sumagot si Zaki na isa siyang exorcist at guro ni Ayuri. Bago pa man makareact ang espiritu, nailigtas na ni Zaki ang tatlo niyang estudyante mula sa agarang panganib, na ikinagulat maging ni Sadboy na napagtanto na si Zaki ay tila hindi mahina tulad ng iba pang tatlong estudyante. Nagsimulang mag-alala sina Ayuri tungkol kina Kuko at Kiyo, ngunit sinabihan siya ni Zaki na huwag masyadong mag-alala dahil hindi pa sila sawi at ang kanilang mga kapangyarihan ang nagpoprotekta sa kanila sa ngayon. Patuloy na tinawag sila ni Ayuri at di nagtagal ay iminulat ni Kuko ang kanyang mga mata, na sinasabing masakit ang kanyang ulo, habang iminulat din ni Kiyo ang kanyang mga mata sinusubukang alalahanin kung ano ang nangyari. Nagsimulang umiyak si Zaki, humihingi ng tawad sa kanyang mga estudyante, na sinasabing ayaw niya silang iwanang mag-isa ngunit hindi siya pinayagan ng mga babae at gusto siyang isama sa isang mabangis na pagsakay. Kailangan niya silang mabilis na ayusin at pagkatapos ay agad siyang tumakbo papunta sa kanila. Sinabihan ni Ayuri si Zaki na kalimutan ang lahat ng iyon, dahil maaaring hindi ito ang tamang oras. Bago pa man niya mabalon ang iba, nagpadala na naman ng isa pang malakas na apoy si Sadboy sa kanila. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakarating sa grupo, dahil isang di nakikitang pseudo-barrier ang nagpoprotekta sa kanila mula sa lahat ng panig. Hindi pa nakakita si Ayuri ng ganito dati at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinubukan ni Kuko na ipaliwanag na ang kalasag na ito ay isang espesyal na aparato na nilikha ng laboratorio na pumipigil sa lahat ng electromagnetic wave sa loob ng 3 minuto, ngunit maaari itong mabasag kung may pisikal na nilalang na pumasok dito. Hindi kayang intindihin ng makapal na bungo ni Akari ang lahat ng ito ng ganoon kabilis. Ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Zaki sa paraang maiintindihan kahit ng isang maliit na bata. Sinabi niya sa kanila na ang barrier ay pumipigil sa lahat ng multo at sa kanilang mga pag-atake sa loob ng 3 minuto, pagkatapos nito ay makakapag-isa na sila. Sinabihan niya silang kumapit habang siya mismo ay tumatayo at pinupuri si Ayuri sa mahusay na paggawa. Nalilito si Ayuri, dahil wala man lang siyang ginawa. Ngunit sinabi ni Zaki na kahit ang mabuhay laban sa sad boy ng may lubos na determinasyon ay isang malaking tagumpay sa sarili nito at para doon ay dapat niyang panatilihing mataas ang kanyang ulo. Pinipilit ni Ayuri na pigilan ang kanyang mga luha habang ang mga positibong salita mula sa guro ay umaantig sa kanyang kaluluwa. Sinabihan sila ni Zaki na umatras habang inilalabas niya ang kanyang pamaypay at lumikha ng isang mahiwagang karpa sa ere, handang harapin ang isa sa mga pinakamapanganib na multo sa kasaysayan. Walang sinayang na minuto, inatake siya ni Zaki gamit ang kanyang mahiwagang isda at nagawang makatama ng isang malakas na atake na nagtulak sa multo papunta sa mga upuan habang ito ay natamba. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake at muling tinamaan ang espiritu. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Sad Boy at nagawang harangan ang atake. Ngumiti siya, sinabing kung siya ang guro ni Ayuri, nangangahulugan ito na ang kanyang kasawian ay lilikha ng isang napakalakas na koneksyon ni Ayuri sa mundo at siya ay isisilang muli bilang isang espiritu. Agad na inatake ng multo si Zaki ng kanyang mahiwagang apoy habang umiiwas at nagsaside sa mga atake bago naglunsad ng sarili niyang kontra-atake. Napagtanto ni Ayuri na si Zaki ay nasa ibang antas kaysa sa kanila.
Tinanong niya si Kuko kung anong uri ng cybernesis ang ginagamit ni Zaki, at sumagot si Kuko na hindi gumagamit si Zaki ng anumang cybernesis dahil wala siyang anumang gamit. Ginagamit lamang niya ang kanyang hilaw na espiritual na kapangyarihan sa mahika sa tulong ng isang digital converter at ang bentilador ang pangunahing mekanismo para magawa niya iyon. Inaangkin niya na si Zaki ay isa sa mga mas lumang henerasyon ng mga exorcist na hindi kailanman tinuruan kung paano makitungo sa mga digital na multo ng panahong ito, at kaya naman kailangan ang mga bagong henerasyon ng mga mangangaso ng multo na ang mga kapangyarihan ay katutubo sa digital na mundo upang mas mahusay nilang mahawakan ang mga espiritong ito kapag hindi maiiwasang umatake sila sa sangkatauhan. Nagsimulang damyugo ang mga mata ni Zaki, na ikinabahala ni Ayuri. Ngunit sinabihan siya ni Kuko na huwag mag-alala. Inaangkin niya na si Zaki ay mas malakas kaysa rito at kung si Sadboy ay isang tunay na multo at hindi isang digital, maaaring binura siya ni Zaki sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit nang ang mga analog old gen exorcist na ito ay gumamit ng kanilang espiritual na kapangyarihan sa pamamagitan ng isang digital converter, ang laki ng kanilang kapangyarihan ay nabawasan ng 90%, na nangangahulugang teknikal na nakikipaglaban lamang si Zaki gamit ang 10% ng kanyang tunay na kakayahan. Nagulat na pinanood ni Ayuri si Zaki na ma-corner ni Sadboy. Ngunit nang akala niya ay wala na ang lahat, ngumiti lamang si Zaki at lumikha ng dalawa pang isda mula sa kanyang mahika at sabay-sabay na inatake si Sadboy gamit ang lahat ng tatlo. Nagulat si Ayuri, ngunit ipinagpatuloy ni Kuko ang kanyang exposition talk, na sinasabing si Zaki ay isang henyo na exorcist at nakilala niya ang kanyang sarili sa edad na 18 mismo nang talunin niya ang isang demonyong nasa calamity class na nagbigay sa kanya ng titulo bilang living legend. Nagulat si Ayuri na tinuturuan siya ng isang tunay na alamat at tinanong kung bakit magiging guro ang pinakamalakas na exorcist. Sumagot si Kuko na walang nakakaalam ngunit isang araw, nagpa siya si Zaki na magretiro mula sa aktibong tungkulin at bumalik sa tungkulin ng pamumuno at sanayin ang bagong henerasyon ng mga exorcist upang harapin ang mga demonyong ito ngayon. Tila humanga si Ayuri ngunit kasabay nito ay nag-aalala. Ngunit sinabihan siya ni Kuko na huwag mag-alala dahil sa palagay niya ay walang posibilidad na manalo ang Sadboy laban sa pinakamagaling na exorcist sa mundo. Pagkatapos lamang, ipinakita ni Zaki ang isang magandang triple attack, na pumihil sa espiritu. At nang hamupa na ang alikabok, wala na si Sadboy. Tinanong ni Ayuri kung nawasak niya ang espiritu, ngunit sumagot si Zaki na sa kasamaang palad ay nakatakas ito, na nangangahulugang kailangan nilang maging mas maingat mula ngayon. Naupo silang lahat ng may ginhawa na tapos na ang bangungot na ito. Habang sinasabi sa kanila ni Zaki na si Sadboy ay hindi lumaban ng buong lakas habang ang kanyang charge ay paubos na, kaya sa madaling salita ay nakikipaglaban siya sa power saver mode. Nainas si Kuko nang mapagtanto niya na nawala nila ang isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon na tapusin ang multo. Pero sinabihan sila ni Zaki na huwag masyadong isipin iyon, dahil ang pinakamahalaga ay nakalabas silang lahat ng ligtas. Niyakap niya silang lahat, na nagbigay kay Ayuri ng bagong pananaw sa kanyang sariling kahinaan, at humarap siya kay Zaki, na sinasabing mayroon na siyang bagong layunin sa buhay ngayon at gusto niyang maging katulad ni Zaki. Natawa si Zaki at sinabihan silang bumalik na sa paaralan at magpahinga para makapagpahinga ng mas masinsinan para makapag-ensayo pa. Bumalik na rin sila sa akademya at habang ipinatawag si Zaki sa isang meeting, nagpalit ng damit sina Ayuri at Kuko at tumungo sa opisina ng nurse, kung saan nila nadatnan si Kiyo na ganap ng naayos at mukhang fresh. Hindi maintindihan ni Ayuri kung paano mabilis na nawala ang lahat ng kanyang mga pinsala. Nang lumabas ang nurse na nagngangalang Mia mula sa likod ng isang pinto at sinabihan siyang huwag mag-alala tungkol sa kanyang mga pinsala, kinuha niya ang larawan ng nurse sa kanyang telepono at ginamit ang kanyang kakayahan para literal na i-photoshop siya pabalik sa kalusugan. Di nagtagal, pumasok din sa opisina ang iba pa nilang mga kaklase, ngunit sina Ayuri, Kuko, at Kiyo ay wala sa mood na magsaya. Determinado silang tingnan ang kanilang mga mukha habang sinasabi nila sa kanilang mga kaklase na pupunta sila sa pagsasanay, dahil ayaw nilang mapahiya muli. Bago pa sila makaalis, sinabihan sila ni Mia na tingnan ang kanilang mga baterya, at agad nilang napagtanto na halos wala na silang espiritual na enerhiya. Hindi naman talaga mahalaga sa kanila, dahil kung hindi nila kayang sanayin ang kanilang espiritual na kapangyarihan, sasanayin nila ang kanilang mga kalamnan at magkakaroon ng kahusayan sa anumang paraan. Kaya,
Balang araw, maaari silang maghayganti at tapusin si Sad Boy ng tuluyan.